Hello guys! Welcome ulit dito sa ating garden. Meron akong gustong ayusin guys kasi nasisira na yung mga nandyan. Oh, yung mga nasa green pot ko. Magaganda yan itsura nung nakaraan. Tapos ngayon, ewan ko ba. Siguro dahil na naman yan sa soil mix ko. Inayos ko na yung isa dito. Yung si variegated na Tinkerbell. Minibell. Variegated Minibell. Ito oh. Tingnan yan si Blue Mist. Ayan. Sira-sira na. Hindi ko alam talaga bakit siya ganyan. Siguro dahil talaga sa soil mix. Tingnan nyo yan. Nangitim. May mga itim-itim. Ayan. So, palitan ko lang ng soil at siguro ay i-behead ko na to. Hindi ko rin alam kung okay pa ba yung stem niya. Ewan ko ba. Basta ayusin ko to. Tapos ito, para kasi natumba. Meron na naman siguro itong problema sa stem. Hindi, parang natumba talaga siya. Ayan. Maganda na to eh. Ay, sagi ko. Si ano talaga to siya guys? Si Purple Haze. Tama nga ako. At tama si Sis Jamaica at may sabi na parang Purple Haze siya. Natumba lang siguro dahil sa bigat. Wala naman palang sira yung stem. Mukhang okay naman siya. Nabuwa lang. Palitan ko to ng soil mix para mas kumapit yung kanyang roots. Ang napansin ko talaga sa rice guys, hindi masyado kumakapit yung roots ng mga succulents. Pero lalo na kapag bumigat na yung mga rosette or mga dahon niya, hindi niya kayang isupport. Mas madali siyang mabuwal. Pero meron naman ako mga succulents na root bound, lalo na yung mga tawag nito, Echeveria. Yan. Pero ito nabuwal na siya. Tapos, ito naman si Dr. Cornelius, guys. Medyo nasira din talaga siya. Medyo. Wait lang. Ayan siya, guys. Meron na siyang mga damo. Tapos, yung mga babies niya, di ba marami itong binigay na babies. Hindi masyadong lumalaki yung babies. Ayan, maliliit pa rin. Tapos, grabe yung dry leaves. Papalitan ko lang to ng soil. Naglagay pala ako ng carbonized rice hull dito. Pero, kulang din talaga siguro ito sa dilig. Kasi kagaya ni Tinkerbell, hindi ko rin ito masyadong nadiligan. Magkatabi lang kasi halos sila dito. Iisang area lang sila at hindi ko masyadong nadiligan. At mainit nung sa area na pinaglagyan ko sa kanila. Kaya kailangan talaga ng tubig. So, minsan 1 week wala talagang dilig. So, siguro kaya sila nagrereklamo ng ganyan. Nagwewelga sila ngayon. Pati din ito, si variegated ko na flapjack. Ayan, 325. So, March, April, May, June, July. 4 months? 4 months na siya. Tapos, maliit. Hindi lumalaki. Pero nagkaka-stress yung dahon. Palitan ko na rin kaya ito ng soil. Diba? Okay naman. Buhay pa rin naman kahit papano yung dalawang ito. Palitan ko lang ng soil para ma-replenish. Pati din ito si Pink Opalina guys. Yung stem nito may damage. Isama ko na lang ng palit ng soil. Ayan may damage yung puno niya. Hindi masyadong stress ito kahit mag-init sa taas. Siguro dahil meron siyang problema talaga. Ayan, medyo lumiit na rin yung rosette. Ganyan talaga kasi kapag mainit, bumibilog siya. Ayan, natanim ko na sila guys. Or napalitan ko na ng soil. Ito balak ko sanang ipugutan. Kaso lang, gusto ko muna siyang ilipat talaga muna bago ko mapugot. Kaya ito na muna. Ayan. So, pugutan ko to kapag stable na yung pinaka-roots. Nabasa siya kasi nagdilig ako dito. Natuluan. Nag-crack siya dahil ito sa nung pag-ship. Ayan. Hindi talaga maiiwasan. Minsan lalo na kapag masyadong mataba yung succulent. May sira pala dito. Mahaba-haba pala ang pugutan ko nito hanggang dito. Ito na lang pala rosette ang maiwan dito. So, mga after a week, siguro pwede ko na yan siyang ipugot dyan.
Tapos, ito na yun. Kunti na lang natira. Sobrang liit na. Ayan, oh, masyadong malaki yung pot para sa kanya. Pero baka sakali, di ba, lumaki pa to. So, hayaan na muna natin siya dyan. Tapos, eto si Dr. Cornelius. Binaon ko na talaga yung pinakapuno nito, guys. Sobrang dami akong natabunan nito na mga bagong tubo na mga pups. Or mga ganito ba. Ayan. Pero hinayaan ko na. Ang importante, mabaon ko siya para hindi siya yung parang nakalutang. Kasi kapag parang nakalutang ay hindi siya masyadong nagro-roots. So baka sakali mag-umuki na to. Ayan. At dumami na yung dahon niya ulit. Kasi sayang, oh, daming babies. Tapos hindi lumalaki. Ito naman, binaon ko ng mas mahaba. Tapos kinat ko yung pinakapuno niya. Ganyan, binaon ko lang. Baka sakali gumanda na ulit. Ang ganda ng kulay ni Purple Haze, guys. Ano? Yan. Ay. Ano tayo sa light. Yan. Ang ganda. Yan. Ang ganda ng kulay. Pangit ng camera ko. Nasira kasi yung isang cellphone ko, guys. Parang pangit talaga. Hayaan nyo na. Hayaan nyo ng ganyan. So, ito yung isa. Ang nakatanim dito ay si Blue Mist. Oo, tapos hindi ko na binalik si Blue Mist kasi tingin ko mamamaalam siya, guys. Hindi na yun magsusurvive. So, ito na lang yung pinalit ko, si Awayuki na variegated. Doon naman ito nakalagay dati si Awayuki at gumanda naman siya doon sa taas dati. Kaya ibalik ko na lang din siya doon. So, gaganda pa to. At, yun, pinalitan ko na siya ng soil. Kasi bala ko rin naman talaga na ilipat na siya. Hindi ko lang nagawa muna. So, ito na yung chance na naripat ko na siya. So, ayan. Wala na siyang toppings. Tapos, ito yung pinagtamnan ko ng tawag nito, variegated mini bell. Pakita ko nga sa inyo yung mini bell. Ayan, ito na yun siya. Nagiging ganito kasi siya, guys. Oh. Tingnan nyo yung stem niya. Ayan. Natumba na naman to. Kailangan ko na naman siyang ipugot na lang dyan. Gumanda pa naman yung kulay nito. Tingnan nyo yun. Ang ganda-ganda ng kulay. Tapos pumangit nga lang yung stem. So, balak ko itong i-ROS. Saka nakapag-stable na. Ayan. Pugutan ko ito mamaya. Ang kulay talaga. Ang ganda. So, dyan ko muna. Pinapaugat ko pa ito. Kakalipat ko lang din kasi. Tapos, ito yung si Cubic Frost na nakalagay doon sa nakasabit. Tinanggal ko na lang tapos tinanim ko na kasi marami sana tong babies, guys. Tingnan nyo yun. Tinakpan ko na. Hindi kasi masyado nakabaon yung kanyang pinakapuno. So, kapag ibaon ko ay ganyan, matatabunan ko na yung mga babies. Pero hinayaan ko na lang na matatabunan. Hayaan nyo na, magbibigay din naman yan ng mga babies. Gaya yan, oh. Ayan, meron na namang lumabas. Nung dumating naman to sa akin, maliit pa tong dalawa. Pero napalaki ko na. Hindi nga lang ganoon kalaki kasi nga kulang sa soil yung pinagtamnan ko sa kanya kasi maliit yung pot. So, mas okay na nalipat ko siya dito. Ayan, gumanda ang kulay talaga nito, guys. At saka nag-compact siya. Mainit talaga din dyan sa taas. Kaya kailangan nila ng mas magandang soil na mag-retain ng tubig para mas lumaki sila. Naayos ko na dyan sila sa taas. Tingnan nyo naman kung gaano kainit yan dyan, guys. So, dahil sa pinagsamantalahan ko talaga yung June kasi sobrang init. Bala ko rin i-flex yung mga iba kong succulents na nagkakaroon talaga ng kulay ngayong June. Di ba dapat tag-ulan ngayon pero mainit ito sa amin, guys. At natutuwa talaga ako kasi minsan lang akong magkakaroon ng ganitong kainit na panahon. Kasi nung summer, wala talagang init dito, guys. Sobrang umuulan dito sa amin nung summer. So ayan na sila. Sana magustuhan nila yung bagong pots or bagong soil mix na ginamit ko sa kanila. Ayan sila dyan, di ba?
Sana mag-survive. So, yung mga nandyan sa taas, ayan, parang kailangang baguhin ng soil. Tingnan nyo yan, natuyot na. Si Minigosaong ba yan? Si Kising atain siya. Si Minigosaong. Ayan, kailangan niya palitan ng soil, pati si Rezray. Wala na, nag-dry out na rin yung stem. Kulang ng tubig. Pero ini-sprayhan ko yan siya kapag gabi or kapag umaga para hindi masyadong mamaalam. Tingnan niyo yan, masigla pa rin siya kahit na putol na yan siya guys kasi bulok na yung stem. So wala na siyang pinagkukunan ng water. Pero dahil sa in-sprayhan ko siya ay masigla pa rin tingnan. So yun, marami pa rin akong kailangan gawin dito. Pero sa ngayon ay yan na muna. So thank you all guys for watching. Sana nag-enjoy kayo and see you in the next one. Keep growing. Ang init.